A few months ago, I decided to ride my motorcycle from Cavite going to my province in northern Samar. At first, I was planning na isakay ko na lang sana sa bus para mas madali. But I changed my mind. I told myself, eventually, gagawin ko to and maybe this is the right time to do it. So ayun, June 3, 2025, my first solo long ride ever. This is also my first time doing a voiceover, kaya medyo nahihiya at nangangapa pa. Anyway, here I'm fixing my stuff at my friend's house, here in Dasma. Then I change clothes, nakasuot na ng riding gear. Dami nating dala as in. I even brought 1 gallon of spare gas just in case walang gas station along the way. Hirap na ma-stranded sa gitna ng daan, lalo na solo ride. Tapos, babae tayo. Bago umalis, I showed my odo. Para at least may idea tayo kung ilang kilometers ang tatakbuhin from Cavite to Samar. Syempre may baon ding tubig, coke, chocolates at mamon. Simple snacks lang, pero okay na yan. Dito na tayo sa Dasma Bayan. Palabas na din tayo ng Aguinaldo Highway. Bago umalis, I prayed first. It's my first long ride, then solo pa. Alright, let's go! So, this is it. Nandito na tayo. Am I really doing this now? Just to introduce myself, I'm Hannah as Han Outdoor. I named my channel after my name Hannah, kaya tinawag ko siyang Han Outdoor. Originally, my content was all about solo camping. Pero as time goes by, nagbago rin siya. Open naman kasi tayo sa kahit anong adventure. I once tried hiking and camping sa bundok with a group, and minsan sinasamahan din ako with my friends or family na mag-camping. Since nakapundar na tayo ng motor, it turned into moto camping, and now, moto travel. So now, my content is all about adventures. Basically, anything that happens outdoors. Yung route natin today is going to Tagaytay down to Talisay, Batangas. Ito kasi recommended route ni Google Maps. Medyo kabisado ko na rin tong daan kasi I go for a road trip once in a while, sometimes with my office mates na mga rider din at kapatid ko. We're now here in Tagaytay. Malapit na po mapapapuntang Batangas. All I can feel is excitement, pero stay focused pa rin para safe. stop for a bit. Nalaglag kasi yung tripod, di ko pala na-secure ng maayos. Nakalabas lang kasi gagamitin ko for documentation every time nakukuha ako ng photos during the travel. Buti na lang nakita ko agad sa gilid ng daan.
we are going downhill. Mahabang pababa to at matarik. So we really need to be extra careful lalo na't madaling araw. Kabisado ko na daan pero first time kong dumaan ng ganitong oras. Buti na lang upgraded na headlight natin from stock. Stop lang for a few seconds sa Welcome Arc ng Talisay, Batangas. After about 30 minutes, we reach Santo Tomas, Batangas. Stop for a bit, then alis ulit. After another 30 minutes, we finally reach Quezon Province. And based sa mga vlogs na napanood ko at sa experiences ko sakay ng bus before, malubak dito. Ingat din daw sa mga train tracks along the road, baka di mo mapansin at mabilis takbo mo. Madami na raw na aksidente dahil dito, lalo na yung mga first time na dumaan. From Maharlika Highway, we turned left papunta sa Chaong Bypass Road or Tiaong Bypass Road. May makikita kayong Total gas station dyan. May nadaanan tayong train track.
Buti na lang lumabas na yung araw, at least mas malinaw na yung kalsada. Candelaria, Quezon Province. Dito ko na naamoy yung hanging probinsya. Hindi pa naman ako inaantok, pero ang sarap ng hangin. Relaxing talaga habang bumabiyahe. Next stop, Sariaya, Quezon Province. Nag-snack muna ako at kumuha ng shots. Ang ganda ng view dito. I think yung bundok na yon ay Mount Banahaw based sa Google Maps. Lucena na tayo, pero mahaba-haba pa to. Malayo na, pero malayo pa. Dumaan sa Pagbilao Bypass Road. Actually, sinusunod ko lang suggested route ni Google Maps. And so far, okay naman yung mga dinadaanan natin. It's been around 3.5 hours from Cavite at nandito na tayo ngayon sa Pagbilao, Quezon Province. Nag-stop ako sa gas station para umihi, mag-snack at mag-refill ng gas. Hindi pa ubos pero ayoko naman dalas na stop. Gusto nating umabot ng Matnog Port before midnight. Shoutout pala kay kuya na nag-assist sa akin. And
no need to buy an extra gallon of gas. Madami palang mabibilhan along the way. Dagdag bigat lang sa dala ko. We are now in Atimonan, Quezon Province, the old Zigzag Road or Old Maharlika Highway, heading to Bitukang Manok. And we're here! Ingat lang tayo paahon. Quick stop lang, then alis agad.
bypass road instead of the town proper. Pero sabi ng ibang travelers or riders, kung babiyahe ka sa gabi, iwasan daw to. Kasi wala pang masyadong kabahayan at gas stations. Hindi naman sa gusto mong mangyari, pero what if maflatan ka or maubusan ng gas? Mahirap maghanap ng tutulong sa ganong oras at delikado pa. Ang ganda ng view dito. Na nga, nagsisimula na nating maramdaman yung lubak at traffic sa daan. Naririnig ko pa yung tunog na nalus na tornilyo sa headlight. Parang tunog bisikleta na yung motor. Nakapag-video pagdating ng Calawag. Nag-stop over tayo para magpahinga, umihi, mag-charge at mag-snack. Hanggang sa makarating tayo sa Camarines Norte Province. Hanggang pictures na lang ako sa welcome art ng gateway to Bicolandia. Antok na talaga ako kaya I decided to rest for a while at kumain ng candy. If you may ask why I only take snacks, aantukin kasi ako lalo pag kumain ng heavy meal. But I always drink lots of water kasi babad tayo sa araw buong biyahe. Hours na tayo bumabiyahe. Pero hindi natin kalaban dito yung pagod. Ini-enjoy natin yung view at yung buong journey ng trip na to. Ang kalaban lang talaga natin, antok. Pero kahit inaantok ka, magigising ka talaga sa lalaki ng tipak ng mga lubak. Sa ganitong klase ng kalsada, dapat talaga alert at may presence of mind ka. Kasi may mga biglaang lubak na di mo inaasahang mapapatalong bigla yung motor mo.
makakasalubong din tayong tumirik na sasakyan. Daming hazard sa kalsada. Kaya sa lahat ng mga riders dyan, ingat din po kayo. Advantage ng mga nakamotor sa ganitong traffic, makakalusot ka kagad. Pero syempre, siguraduhin mo pa rin may sapat na space ang nilulusutan at laging gumamit ng signal light pag overtake. Respeto lang din sa kapwa motorista. Ang downside lang ng sitwasyon natin, babad sa init. At pag inabutan pa ng ulan, nako, malaking problema. Pero okay lang, di naman ako nagre-reklamo sa init. Basta wag lang sanang umulan. traffic din kasi may mga inaayos na kalsada at minsan may mga naaksidente. Tulad nito. Sana safe lahat ng mga sakay doon.
motivated pa rin sumipa kasi papalapit na tayo sa exciting part ng biyahe. Malapit na tayo sa Mayon Volcano. Dumaan tayo dito sa Old Provincial Road. Sabi ko nga, sinusunod lang natin yung suggested route ni Google Maps kasi di ko rin kabisado tong kalsada. Siguro mas better tong route, baka mas iwas traffic at makasabayan ang malalaking sasakyan. Kaya, sunod lang tayo. Ang daan natin ngayon ay two-way lane lang, kaya mostly tricycles, motors, at mga minivan lang ang pwedeng dumaan dito.
na tayo sa Pulangi, Albay. Tanaw na natin ang Mount Masaraga at Mayun Volcano. Naramdaman natin yung pagod pero binubuhay tayo ng excitement na makita at magpa-picture sa Mayun. Na tayo sa Kamalig, Albay at tanaw na natin ang almost perfect cone shape na Mayun Volcano. Sobrang peaceful talaga dito. Pero dahil nagmamadali tayo, we have no choice but to leave for now and say, babalikan kita. Napapicture din tayo dito sa 7-Eleven spot na tanaw ang Mayun. Parang version ng Mount Fuji view in Japan, kung saan may Lawson store sa harap. Sobrang sikat na ng lugar na to. Hindi na tayo nakapag-video after Albay. Sinave ko na lang yung battery para sa map sa phone. Sorusuga na tayo at dito na din tayo nakapag-dinner. Heavy meal kasi gutom na talaga. Nag-charge na rin tayo ng phone habang kumakain. After more than an hour, back to the road na ulit. Malapit na rin tayo sa Matnog Port. Sobrang relaxing na ng biyahe ngayon. Hindi na mainit habang bumabiyahe. Nakakain na rin kasi at sobrang smooth na ng kalsada. We are now at the coastal road here in Sorsogon. Ang daming tumatambay dito. Ang sarap kasi ng hangin at ang ganda ng view.
we're finally here! Dito na tayo sa checkpoint ng Matnog. Dito natin ipe-present yung ORCR at lisensya, tapos tatanungin lang kung ano yung purpose or reason ng biyahe natin. Sige po. Opo. Amos. After ma-process ng documents natin, may binigay sa atin na pass or papel. Yun yung ipe-present sa Matnog Port, Station 1, Window 1. Each window has different payments like terminal fee, environmental fee, at iba pang charges. Then yung fare sa barko, depende kung anong gusto mong sakyan. May fast cat, which is yung mabilis na ferry, at may regular ferry, pero mas mura. So depende na sa budget at kung gaano ka nagmamadali. Opo. Pasok na. Kayo, galing na kayo doon? Pinili ko yung fast cat, hindi lang dahil mas mabilis, pero yun din yung may pinakamaagang babiyahe. Nagkukulik kayo? Nagkukulik kayo ng sticker? Saan? Tricycle? Ah, wala akong ganun eh. Oo. Para mag-sticker ka na. Dito na tayo sa Matnog Port. Welcome Art. Antay lang tayo ng train natin para makapasok for departure. Opo, salamat. Dito lang kayo sa ano, Matnog? Dito kayo. Ha? Dami dyan sa nawi. Habang nag-aantay, may nakausap tayong local tricycle driver. Humihingi sa akin ng sticker. Collection niya daw galing sa mga vlogger na mga riders din. Sabi ko, wala akong ganun. Napahaba tuloy usapan namin. Nakapasok na nga tayo sa terminal ng ferry port. May nakausap din ako mga riders na papunta ng Leyte. Pero sakay sila ng regular ferry. Matagal pa daw oras ng schedule nila, kaya mauuna tayo. Sabi pa nga nila, sayang daw, sana fast cut na lang din sila.
eto na, papasok na tayo ng barko. Ano ba yan? Naka-record pa naman ito. Sa bakit? Thank you. Nasa loob na tayo ng barko. And after kong bumili ng tubig, nakaidlip na rin ako. Ginising na lang ako ng kapwa rider. Ilalabas na daw yung motor kasi nasa alin na kami. Nasa Summer Island na tayo at medyo kabado na rin akong tumuloy sa biyahe. Sobrang tahimik ng lugar at madaling araw na din kasi. Mostly nang sakay sa barko, hindi naman Northern Summer ang destination. Kaya halos ako na lang mag-isa sa daan. Binilisan ko na lang yung takbo kasi delikado huminto sa ganitong oras. Aabutin pa ng halos 2 oras ang biyahe from Allen to Las Navas.
Dumaan tayo dito sa town proper ng Katarman kasi nagdalawang isip pa ako kung dito na magpapalipas ng gabi o diretso na pauwi. Pero ayun, tumuloy na tayo.
destination. Before this trip, I made sure my motor was tuned up and checked and brought enough tools just in case may aberya sa daan. At syempre, dapat naka-full gear tayo. Safety first, always. I don't really recommend riding solo because it's always better to have someone with you, someone to talk to, lalo na pag inaantok ka. Because safety isn't always certain on the road, but prayers will always be the best protection. Thank God for the guidance, and to you watching this, thank you and see you in another adventure.